Eto na yung hinihingi yung recipe namin ng pikadilyo. Nako, sigurado ako hindi kami mapapahiyang magrekomenda nito sa inyo. Unang gagawin dito, iprito saglit ang mga sangkap. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Magpainit na ng 2 kutsara ng mantika. Yan, okay na yung init nito. Pwede na magprito. 2 tasa lahat to ng patatas. Lutuin ito ng mga nasa 5 minuto lang. Minsan, halu-haluin, balibalik ta rin. At pagka ganyan na nga yung itsura nito, ilagay na ang karot. Igisa-gisa lang ng 1 minuto. Pinaghalong berde at pulang bell peppers. Patuloy lang ang pagigisa. Halu-haluin hanggang sa maamoy na yung bango ng mga bell peppers. Agad nang ilipat sa ibang lagayan para naman hindi ma-overcook. Sunod nang gawin dito, igisa na ang mga sangkap. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Maglagay ng 2 kutsara ng mantika, 2 kutsara ng bawang, halu-haluin, at pagka naamoy na nga ang bango ng bawang, ilagay na ang giniling na baboy. Patuloy lang ang pagigisa hanggang sa hindi na kulay pink itong karne ng baboy. Ngayon, ilagay na ang sibuyas. Patuloy pa rin ang pagigisa. Halu-haluin hanggang sa mapagmantika na nga itong giniling na baboy. Gamit dito yung medium setting lang ng apoy. Yan no, nagmamantika na. Timplahan na ng 1 kutsarita ng paminta. 2 kutsara ng tomato paste. Halu-haluin at lutuin ng tomato paste ng mga nasa 2 minuto. Mas malasa kasi talaga ang tomato paste. At mas matingkad ang kulay nito pagka naigisa mo na itong mabuti bago ilagay yung mga ibang rekado. Maglalagay ako dito ng 2 tasa ng kamatis, 2 kutsara ng patis. Para mas matingkad ang lasa ng patis, lutuin ng 1 minuto. Takpan at patuloy pa itong lutuin ng 5 minuto. O kaya naman ay hanggang sa mapalambot na ang mga kamatis. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Pagkatapos ng 5 minuto, yan o, napalambot na nga natin ang mga kamatis. Para nga mapalabas mabuti ang lasa nito, ligis-ligisin lahat ng kamatis. Maglagay na ng 1 tasa ng tubig. Pero kung gusto na mas masarsa ang pagkakaluto nito, magdagdag na lang ng 1 tasa pa ng tubig. 2 kutsara ng siling labuyo. 1/4 cup ng frozen green peas. Halu-haluin. Patuloy lang ang pagluluto ng mga nasa 2 minuto. Huwag na rin itong takpan. Timplahan na ng 1 kutsarita ng chicken powder. 1 kutsara na liquid seasoning. Patuloy lang halu-haluin hanggang sa makuha na yung gustong lapot ng pagkakaluto ng sarsa nito. Yan o, kasarapan na yung lapot. Gusto ko na to. Tikman para maihusto ang lasa. Kanyamana na. Pwede nang ilagay yung mga naprito nating sangkap kanina. Lutuin lang ng 1 minuto. Pambalansin ng lasa, maglalagay ako dito ng 2 kutsara ng pasas at 2 dosena naman ng nilagang itlog ng pugo. Haluin mabuti at lutuin lang din ito ng 1 minuto. Eto na, para sa mas masarap at mas nakakaganang amoy ng pikadilyo, maglalagay ako dito ng 1 kutsara ng calamansi juice. Kung maamoy nyo lang, naku, ganahan na talaga kayo dito. Paalala lang pala, na ilalagay lang ang calamansi pagka patapos na magluto. At pagkahalungan nitong mabuti, yan na oh, ready to serve na to.